pagagaanin niya lahat. So, hindi binanggit ni Kristo na alisin ang iyong pinagdaanan. Pagagaanin at mapapagtagumpayan mo yan. So, yun ang kayang ibigay ng Panginoon. Ano pang sa mga problema, may mga taong inspired na harapin ito kasi gusto niyang magkaroon ng solution. So, ano bang dapat tandaan ng tao para effective? Iwasan ang magdadalawang isip. Ganun lang. Iwasan niyo yan. Isa yan sa mga nagpapabagsak, nagpapahina sa pananampalataya, sa effectivity ng kapangyarihan ng Diyos, yung pagdadalawang isip. Minsan sinabi natin, parang pinarusahan ako ng Diyos. Hindi naman kagagawan mo naman yun . Ako nga namaga ang tuhod ko ngayon, kagagawan ko yun. Alangan masisihin natin ng Diyos. Hindi ganon. So, sa mga pinagdaanan natin, dapat confident tayo sa buhay na gagaling. Kaya kapag confident tayo sa buhay, na lumakas tayo, may isip mo kung anong dapat gawin. Di ba? So kung confident tayong ma-meet lahat, o humihiling tayo sa Diyos, dapat naniniwala kang mangyayari yon. Okay? So yun ang mga iwasan natin. Kasi laging nakikita ng Diyos kung anong nasa isip mo, kung gaano kaliit o kalaki ang paniniwala mo. Paano kung malaman ng Diyos, ay hindi pala ito naniniwala sa akin. Sige, pabayaan mo na kita. Pero kung malakas ang iyong pananampalataya, ay malaking pananampalataya, bigay ko na sa iyo. So nakikita ng Diyos ang iniisip natin. Okay? Ito pa ang dapat nating unawain. May kakayanan ba ang Diyos sa lahat ng bagay? Dapat resolve na ito. Sinabi nga ni Yahweh noon, magkaroon ng bituin sa langit, araw, in just a word. Ayang utusan ng Diyos lahat ng sitwasyon natin. So, dapat naintindihan na natin ito, na ang Diyos ay may kakayanan beyond of our imagination. Kahit hindi mo pa alam, pwedeng gawin niya ng Panginoon kung kalulugdan tayo ng Panginoon. So, nung unang panahon, nagpaulan ang Diyos ng mga pagkain kasi ang mga Israelita, nung lumabas sila sa Egypto, 40 years silang naglalakbay. Siyempre, wala silang hanap buhay . So, sinong nagpakain doon? Ang Diyos. Nagpaulan siya ng mana. Nung nanghihingi sila ng karne, nagpaulan siya ng pugo para makakain sila ng karne. So, ganun lang pala. Dapat kang humiling sa Diyos. Kung anong wala ka. Humihiling ba kayo sa Panginoon? Dapat ganun. Kasi, minsan kasi, dahil sa karunungan din natin, gumagalaw na lang tayo mag-isa. Magtrabaho ako. Ito ang gagawin ko. So, although gusto nating gawin ang mga bagay na yon, pero dapat meron tayong patnubay. At ang Diyos yon. Para totally, maging magkatotoo yun, protected ang tao, ay di iwas pa tayo sa kapahamakan. So, kailangan niya ng tao. So, mula noon hanggang ngayon, gaya ng lupain, okay? Binibless siya ng Panginoon para yun ay bubunga at makakain ng tao. Gaya ng karagatan, binibless siya ng Panginoon para makakain tayo ng ulam. Kaya dapat huwag sirain. Okay? So, ito yung maganda na kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, gaya ng mga lupain, pabubungahin niya ng Panginoon. Kung ikaw ay humihiling lagi sa Diyos, gaya ng mga mangingisda, makakahuli ka ng isda. So, ganun din po, kung tayo naghahanap ng trabaho, talagang unang gawin ng tao ay lumapit sa Diyos. Kasi alam nyo ba ang sabi ng Kawikaan, chapter 3:5-6? Sa Diyos ka magtiwala. Buong puso at lubusan at huwag kang umaasa sa sariling karunungan. Kahit genius na tayo sa mundong ito, ay limited pa rin ang tao. Sabi nga ng isang professor, ang karunungan ng tao kumpara sa Diyos ay isang tuldok lang. Kung may bilog man dito, tuldok lang ang karunungan ng tao, yung informasyon ng tao. So talagang dapat ang tao, kahit maalam tayo, huwag umaasa sa sariling karunungan. Okay? Sa lahat ng iyong gawain, ang Diyos dapat ninyong sandigan, okay? Upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin sa daigdig na ito. Kasi alam natin, ang may authority sa lahat ng bagay ay ang Diyos. Okay? Malinaw yan? Ang lahat ng authority sa lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya kung close kayo sa Panginoon, ano bang gagawin kapag magkaibigan kayo? Di ba lahat ng pangangailangan mo ibibigay kapag close na close kayo?
mahal na mahal mo siya. So ganun din po, kapag tayo'y malakas sa Diyos, kahit anong hiling mo, ibibigay ng Panginoon. Kung titingnan natin yung mga apostol noon, napakatindi. Kaya nilang bumuhay ng patay. Talagang binigyan sila ng kapangyarihan. Humiling si Elias na paulanin mo, Panginoon, dahil hindi sila naniniwala. Umulan. Di ba? Yun ay mataas na yung antas ng pananampalataya at relasyon nila sa Diyos. Kaya kung gusto nyong mabilis yung response ng Panginoon, simple lang. Kahit sa mga pinagdaanan natin, sa karamdaman natin, kung ano man ang nangyari sa buhay, unang dapat gawin ng tao ay palakasin ang relasyon natin sa Diyos at pataasin ang antas ng ating pananampalataya. Yun lang, kapag meron kang ganon, mayaman ka na. May problema man pero easy lang ang buhay kasi meron kang Diyos. Kaya sabi ni Job, sino ba ang pwede